Alam niyo, sa kakaikot ko sa buong Pilipinas, maraming hospital, isang kama, 2 pasyente. Paano gagaling ang pasyente kung ganun ang kinatatayuan nila? At proud lang po ako na meron na tayong naipasa na 82 laws. And I have co-authored or co-sponsored 185 laws. At gusto ko lang pong banggitin sa inyo, wala po akong absent sa Senado po. Meron na tayong 167 na malasakit center sa buong Pilipinas. Magkakaroon po ng mahigit 700 na super health center sa buong Pilipinas. And I'm sure kasama na po dyan ang inyong mga lugar. Cagayan, pwede na pong operahan dun sa puso. Zamboanga, pwede na rin po. Yan po ang plano natin ipakalat sa loob ng 5 taon. Proud lang po ako bilang chairman ng Committee on Health. Nakakuha ako ng 24-0 na boto. Pati si Senator Bato, co-sponsor at co-author ng batas na yan. Regional Specialty Center po. Senator, I authored 16 laws. Ibig sabihin, ikaw talaga yung nag-push ng batas na yan. I have principally sponsored 82 laws, including 80 laws regarding for the establishment and upgrade of public hospitals. Ano po ito? Halimbawa, yung hospital ninyo sa inyong lugar, yung kapasidad nila, 500 lang, kaya lang 1,000 patients a day. Isinabatas natin, ginawa natin 1,000. Halimbawa, yung PGH, dadagdagan natin kasi kulang talaga. Alam niyo, sa kakaikot ko sa buong Pilipinas, maraming hospital, 1 kama, 2 pasyente. Paano gagaling ang pasyente kung ganun ang kinatatayuan nila? At proud lang po ako na meron na tayong naipasa na 82 laws. And I have co-authored or co-sponsored 185 laws. At gusto ko lang pong banggitin sa inyo, wala po akong absent sa Senado po. Kahit na makikita niyo ako ngayong umaga, nandun ako sa Apari, pagbagyo doon. Punta ako ng Palawan, punta ako ng Samar, punta ako ng Hulo. Pagdating ng 3:00 ng hapon, andyan po ako sa Senado. Ginagampanan ko po ang aking tungkulin. At alam niyo, hindi ko po matiis na nakaupo lamang sa opisina habang ang mga kababayan natin nangangailangan ng tulong. Ayoko po magpalamig sa malamig na opisina habang nangangailangan ng tulong. Pinangako ko yan sa inyo, kahit sang sulok kayo ng Pilipinas, bagyuhin, lindolin, putok ng bulkan, baha. Pupuntahan ko po kayo. Uunahin ko po yung mga programang ilapit natin ang serbisyo ng gobyerno sa ating mga kababayan. Yan po ang aking nagawa bilang senador. Ngayon, as chairman naman ng Committee on Health, 3 po ang aking prioridad. Una, malasakit centers. Meron na tayong 167 na malasakit centers sa buong Pilipinas. Meron yan sa inyo. Punta kayo ng Camiguin Island, meron. Punta kayo ng Batangas, punta kayo ng Cagayan. Batanes, meron nga. Punta kayo ng Palawan, magkabilang dulo. Sa Palawan nandiyo si Elgin. Magkabilang dulo, napuntahan ko ang malasakit center sa Culyon. Napakalayo. 1 araw ang biyahe papunta ng Culyon. Pinuntahan ko yan. Meron nga isang taga-Tagum doon, sir. 35 years na hindi umuwi sa kanila. Sabi ko, isama na kita. Iuwi kita sa Davao, sa Tagum. Sabi niya, ayoko nang umuwi. Kasi nagkasakit siya ng leprosy noon. Gumaling na siya, may gamot na sa leprosy. Ayaw na niyang umuwi dahil sabi niya, wala na raw siyang kamag-anak na uwian. Naiyak po ako nung nakita ko yung pasyente. Awang-awa po ako na meron palang ganon. After 35 years, ayaw na niyang umuwi sa kanilang bahay dahil wala na siyang mauwian. Nakakalungkot po, but that is reality. Ngayon, pangalawa ko pong naging prioridad, ito pong Super Health Center. Ano po ito? Iba rin po ito sa Malasakit Center. Iba rin po yung Regional Specialty Center. Ang Super Health Center po, pwede po dyan yung konsulta. Dahil lahat ng Pilipino, membro po tayo ng PhilHealth. Diyan na tayo magpakonsulta. At ngayon, sobra-sobra ang pera ng PhilHealth. Kaya nga, galit ako. Hindi ako pumirma sa BICAM report dahil 0 subsidy ang PhilHealth. Tayo magko-contribute sa bulsa natin, sa sweldo natin. Tapos walang
subsidy ang national government. Kaya masama ang loob ko dahil yung excess funds ng PhilHealth last year, winalis, dinala sa ibang mga proyekto. Para sa akin, ang PhilHealth po, para sa health yan. Hindi naman negosyo ang PhilHealth. Ang PhilHealth po ay insurance na meron tayong masasandalan tuwing tayo'y nagkakasakit. Bakit sobra-sobra ang pera ng PhilHealth? Habang naghihingalo ang mga pasyente, walang pambayad. Ayaw magpa-hospital. Kahapon, pinakita ko sa video during the hearing. Nag-hearing ako kahapon kahit campaign period. Sabi ko, unahin ko ang serbisyo. Unahin ko trabaho ko bilang senador kaysa sa kampanya. Meron pong mga pasyente, buntis, sa Cebu. Ayaw nang pumunta ng hospital. Namatay sa sidewalk, pati yung bata. Dahil takot magpa-hospital, takot sa babayarin sa hospital. Bakit tayong matakot? May PhilHealth naman. Dapat po, ang PhilHealth, tuparin niyo po inyong pinangako. Binabantayan ko po itong PhilHealth para sa Pilipino. Yung pinangako ng PhilHealth, pinapirma ko sila ng commitment letter. Pakita mo yung commitment letter. Yan. Naka 13 hearings na po ako sa Senado. Kasama na dyan yung health emergency allowances. Finally, last year po, na-release na yung 27 billion dahil sa ating pagpupursige para sa ating mga health workers. HEA ang tawag doon. Services rendered na yun. Pinagpawisan yun. Pinagpaguran ng ating mga health workers. Finally, nabayaran. Ngayon, along the way, nag-hearing po ako. Ito yung PhilHealth. Binabantayan ko sila. Pinapirma ko. Ngayon, nangako sila. Tatanggalin na nila yung single period of confinement policy. Ano yun? Alam nyo ba noon may polisiya sila na bawal i-cover ng pangalawang beses ng PhilHealth yung magkasakit tayo ng pneumonia. After 10 days na admit tayo muli, sabi ng PhilHealth, bawal. Ngayon, tinanggal na nila itong single period confinement policy sa ating pagpupursige. Ngayon, dinagdagan na nila dental package, yung sa ngipin. Pati sa mata, dinagdag na nila. Tatanggalin na rin po nila yung 24-hour confinement policy na kailangan natin magpa-admit ng 24 hours. Nag-introduce na sila ng emergency packages. Ang dami nilang pulisiya na anti-poor. Sobra-sobra naman yung pondo nila. Ngayon, dadagdagan po nila yung mga chemotherapy sessions sa puso, yung angioplasty. Tataasan na rin po nila yung coverage ngayong taon nito. Ito yung mga pinangako nila na patuloy ko pong babantayan para sa Pilipino. Dahil para sa akin, ang PhilHealth po, para sa health ng Pilipino. Karapatan natin yan, mga kababayan ko. Ngayon, balikan ko lang po yung proyekto na isinulong natin. Proyekto po ito ng DOH. Ito pong Super Health Center. Tingnan nyo po. Batangas, Tingloy, Island. Yung buntis noon, nanganganak sa tricycle sa bangka. Ang layo ng hospital, 2 hours. Ngayon, may Super Health Center na sila. Sa Mayor Alvarez, meron po akong pinuntahan doon sa Lake Cebu. Sinong taga South Cotabato rito? Ito, pinuntahan namin ni Ipi yan. Lake Cebu, South Cotabato. Tiboli Tribe. Mga nitibo yan. Ang buntis doon, nanganak bago pa ako dumating. Ayan. Tuwang-tuma yung mayor. Sabi ng mayor, Sir, pangalanan namin sa iyo yung bata. Dahil bago ka dumating, pinanganak yung bata. Pagtingin ko sa bata, babae. Sabi ko, paano mo pangalanan sa akin? Lalaki ako. Sabi niya, Sir, hindi problema. Pangalanan namin ng Bongga. Totoo yan, ha? True to life story yan. Nangyayari po yan sa totoong buhay. Yan po ang ginagawa natin. Magkakaroon po ng mahigit 700 na Super Health Center sa buong Pilipinas. And I'm sure kasama na po dyan ang inyong mga lugar. Third, ito po. Regional Specialty Center. Batas na po yan. Priority po ito ngayon. No? Dahil yung mga heart center, di ba, nasa Quezon City? Ang layo. Ang kidney center, pag nagpapatransplant tayo, ang layo. Ngayon po, isinabatas natin, sa loob ng 5 taon, magtatayo ng mga specialty center sa mga selected DOH hospital sa buong Pilipinas. Tingnan niyo po, ang Davao. Davao. Yan, Davao yan, no?
Meron na silang CT scan angiogram. Pag nagpa-CT scan ka, diretso na angiogram. Hindi na ilalabas ka uli, lipat ka na ng ibang kwarto. Diretso na. Yan po ang paparamihin natin. Sa Cebu, Iloilo, Cagayan Valley, Cagayan! Pwede na pong operahan doon sa puso. Zamboanga, pwede na rin po. Yan po ang plano natin ipakalat sa loob ng 5 taon. Proud lang po ako bilang chairman ng Committee on Health. Nakakuha ako ng 24-0 na boto. Pati si Senator Bato, co-sponsor at co-author ng batas na yan. Regional Specialty Center po. Kami ni Senator Bato sa Senado, nagkakaintindihan kami doon. No questions asked kami pag mga batas na sabi na, patanong siya, pre, pag meron siya, chairman siya, pirma siya. Alam niyo bakit? Nagkakaintindihan kami. Iisa ang aming layunin, unahin namin yung interes ng ordinaryong mamamayang Pilipino. At yan po ang inihiling ko sa inyo, mga kasamahan natin dito kung papalarin tayo muli lahat. Ngayon, ito pong Regional Specialty Center, yan po yun. Chairman din po ako ng Committee on Sports. Ayaw ko pong masayang ang inumpisahan ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na labanan ang iligal na droga at ang kriminalidad. Pag bumalik ang iligal na droga, maniwala kayo sa hindi, babalik po ang korupsyon sa gobyerno. Babalik po ang kriminalidad.